Isang magandang umaga po sa bawat isa. Okay, so hindi na natin papatagalin pa. Magsisimula na tayo. Excited na ba kayo? Hindi po tayo magpapalaro. Gusto ko lang pong gisingin yung inyong kamalayan. Okay po. So, nasa serye pa rin po tayo ng Statement of Faith at wala po tayong ibang nais kundi digmain yung mga false teaching, yung mga dininig natin na maling katuruan, and even ituro, baka kasi may mga lihis sa ating mga paniniwala, no? At pang-anim na po tayo. Bawat organisasyon po, secular man o iglesia, nakatatag po siya sa tiyak at maliwanag na paniniwala. Yung mga paniniwala po kasing ito ang gumagabay sa mga mithiin at gawa nila. Hindi po kasi maaaring isang organisasyon, isang iglesia, iba-iba yung paniniwala. Naku, delikado po yun. Magkakawatak-watak po later on. Gayun din po, dito po bilang Jesus First Christian Ministries, meron po tayong statement of faith na kung saan ito po yung gumagabay sa ginagawa ng iglesia, sa Mandaluyong po, sa pangkahalatan, di ba po, marami pong churches, sa pagmimisyon, pagtatanim po ng bagong iglesia. Ngayong umaga po, aaralin natin ito upang maisabuhay, maging panukat natin, nandun pa ba tayo o baka lumilihis na. Okay na po? So, last 5 Sundays po, bawat Sunday tinuturo po sa atin. Una, kung naalala niyo po, tinuro po sa atin ni Pastor na ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Ito ang pinakamataas na saligan ng ating mga pananampalataya at pamumuhay. Pangalawa, naalala niyo pa ba kung sino nagturo? Very good, si Kuya Russell. Sabi doon, ang Diyos ay 3 persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. Number 3, naalala pa? Pastor, very good talaga kayo. Ang Panginoong Jesus ang salita, Diyos na naging taong katulad natin. Siya ay pinaglihis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Isinilang sa pamamagitan ng Birheng si Maria at namatay alang-alang sa atin. Siya ay inilibing, muling nabuhay mula sa patay sa 3 araw at umakyat sa kalangitan. Siya ay babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay na. Next, number 4, sino nagturo? Very good talaga kayo. So, number 4, ang lahat ay nagkasala sa Diyos. So, tayo po, lahat ay naililigtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Okay, last Sunday, sinong nagturo? Very good talaga kayo. Okay, number 5 ay tinuro sa atin, ang Banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos na isinugo sa iglesia upang bigyan ng kakayahan. Kakayahan na mamuhay ng banal at matagumpay. Sa gayon, may pagsasaksi nito ang Panginoong Hesus sa buong sanlibutan. And number 6 ngayong umaga, pwede ko bang hilingan ang lahat ay sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Ang iglesia ng Panginoong Hesus, iisa lamang. Ito ang kanyang katawan at siya ang pangulo nito. Kabilang dito ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Yan, aaralin natin. Ano bang ibig sabihin yan? Sabi po dito, ang iglesia ng Panginoong Hesus. Kanino pong iglesia? Ng Panginoong Hesus. So, ang iglesia po ay hindi po kung kani-kanino man. Ito po ay iglesia nino? Ng Panginoong Hesus. At sabi nga po dito, iisa lamang. Ha? Paano nangyari yun? Iisa lamang, ang daming church. Hindi ka ba kintataka? Ang tunay po na iglesia ng Panginoong Hesus ay iisa lamang. Kung iisa lamang, asan tayo? Tayo po ay, nandito po Ate Marge.
Siyempre, ang ibig ko po sabihin, ang tunay na iglesia ay isa lamang, nakadugtong po dapat tayo. Kung hindi po nakadugtong, ano pong tawag? Hiwalay. At kapag hiwalay, hindi na kayo iisa. Iba na kayo, fake na kayo. Fake na kayo. Okay? So, ito ang kanyang katawan at siya ang pangulo. Di ba po sa Biblia, madalas na illustration, sino yung head? Ang Panginoong Jesus. Sino yung katawan? Ang iglesia. Yon, no? So, kung ang Panginoong Jesus ang ulo natin, tayong iglesia, dapat po yung gawin natin, yung pamumuhay natin, yung lakad natin, ay nakadugtong o konekta sa Pangulo. Okay, let's say, ang katawan ko nandito, yung kamay ko nandoon. Anong mag-iisipin nyo? Aba, magtatakbuhan siguro tayo dyan. Di ba po? So, dapat kung isang katawan, buo siya, hindi yung magkakahiwalay. Yun po yung iglesia. At sabi po, kabilang dito ang lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon. So, alam niyo po, malaking kabiguan po pagdating ng time sabi natin, Lord, kasama ako, naniniwala ako sa iyo ha, sumasunod ako sa iyo. Sabi ng Lord, nakita niyo sa Matthew, sabi ng Lord, lumayo ka, hindi kita kilala, pinagsaraduhan ng Lord. Masakit po yun pagdating ng panahon. Sabihin na, Lord, naniniwala naman ako sa iyo, sikreto nga lang. Sabi ng Lord, those who do not confess me in front of people, ano sabi ng Lord? Ipapahiya, hindi rin kikilalanin. And kaya po napakahalaga kung paano dapat natin tinitingnan ng iglesia at kung tayo nga ba ay kabilang, baka mamaya hindi pala tayo kabilang, nakakalungkot. At sayang. Okay? So, kaya po kung tayo po ay magre-relihiyon lamang din, wag na po natin sayangan otherwise. Baka naman ay sayang yung shampoo. Hindi nag-shampoo. Okay, so, joke lang po yun, ha? Okay po. So, siguraduhin po natin na yung kinabibilangan natin, yung ating pangrelihiyon ay tunay na nakakabit at kinikilala ng Panginoong Jesus. So, ngayong umaga po aaralin natin ang Panginoong Jesus at ang kanyang iglesia. Nakukunin natin siyempre sa Matthew 16. Pero bago yon, tanungin muna natin yung mga mahalagang question, no? So, ano nga po ba ang tunay na iglesia ng Panginoong Jesus? Kabilang pa po ba tayo rito? Gaya po ng paulit-ulit ko, baka naman sayang lang yung effort natin. Baka naman sila ang tama, tayo ang mali. Tama pa ang pakikibilang ng GFCM sa paniwalang ito ay karugtong ng iglesia ng Panginoong Jesus. Mahalaga po kasi itong mga question na to kasi, ito po kasi yung katiyakan. I believe, hindi naman kayo pupunta rito nang wala lang. Di ba po, we believe na bilang tayo pong mananampalataya, kasama tayo sa babalikan ng Panginoon. Di ba po? Na hindi nasasayang yung mga paglilingkod natin. Alam niyo po kanina, pagdating ko, nag-observe talaga ako. Yung mga ginagawa po ng bawat isa, nakakamangha po. Alam mo bakit? Lalo na po yung mga elder natin, yung mga kapwa natin na hindi magkaintindihan, mag-ayos, mag-ready ng para sa pagsamba sa Lord. Sabi ko, wow. Kasi party ng iglesia. Marami po sa panahon natin ngayon na nag-aangkin na sila daw ang totoo at ayaw po isama ang iba. Pero ngayon pong umaga, suriin po natin, alin po ba ang tunay na iglesia ng Panginoong Jesus. At dito po magsisimula po tayo sa pagbasa sa Mateo 16:15-18. Sabi po sa Mateo, Kabanata 16, talata 15 hanggang 18. Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Okay, thank you. So sabi po sa verse 18, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay
Pedro. Yung Pedro pong yan ay bansag ng Panginoong Jesus. Kanino? Anong pangalan niya before? Simon. And sabi nga ng Lord, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko, ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi mananagumpay laban sa kanya. Gusto lang po nating i-correct kasi before po, ang akala natin na si Pedro yung pinagtatayuan ng iglesia. Para po makita natin, yan. Para makita po natin kung tama ba yung translation, no? Pupunta po tayo sa original text. Okay. Sabi sa verse 18, I also now do you say that you are Peter or Petros. Ay. Yan. Petros. Yan, Petros. And on this, the rock, Petra, yung Petra po ay hindi version ng Petros po ha. Baka kailangan nyo babaeng bato. Hindi po. Yung Petros po, small rock. Yung Petras po, big rock. Okay ra? Okay po. Ngayon, yan. And I will build my church ecclesian. And the gates of Hades will not prevail against. So, ano ba yung gates of Hades na iyan? Tingnan nga natin. Yan po. Okay. So, ito po yung sinasabi natin na gates of hell. Ito po, yan. Ang paniwala po kasi, hindi po sinasabing totoo po. Ang paniwala po kasi, ito pong gates of hell, yan po ay kuweba. At sa ilalim po niyan, may malakas na agos ng tubig. At alam niyo po ba kung anong ginagawa ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Diyan po sila nag-aalay. And even tao, kapag inulog nila diyan, patay. Kasi ang paniwala nila, dahil sa lakas ng agos ng tubig, diretso saan, sa impyerno. Yan po sila nagsasacrifice. At nung time po ng Panginoon, ang tawag po diyan sa lugar na yan ay Bashan. Bashan, o paanan po yan ng bundok ng Mount Bashan o Mount Hermon. At dito po sa gates of hell na to, sinasabi po sa salaysay ni Enoch na, di ba po tandaan nyo, yung nagkaroon ng meeting yung mga 200 angels na nag-akla sa kay Yahweh, sinasabi po na dito daw po sila nagkaisa. So basically po, yun po yung sinasabi natin sa Genesis 6 po ha. At dahil po, ito po ay baluarte ng kaaway, wala pong Hudyo na pumupunta dito basta-basta. Kasi alam nila na delikado, baluarte ng mga masamang espiritu, baluarte ng mga demonyo. At, yung sinasabi po kanina na on this rock, I will build my church, ito po yung sinasabing rock. And, alam nyo po ba, meron po diyang templo na kung saan sinasamba nila before. Yan po, ang Diyos-Diyos, ang si Pan. Si Pan po ay tinatawag nilang God of Music and Fertility. Wait lang po, dalawa po yan. Yung babae, hindi po yun yung Pan. Ang Pan po, yung kalahating kambing, kalahating tao. Yan po. So, hindi po pumupunta dyan ang mga Hudyo kasi nga po alam nila na baluarte yan ng mga kaaway ng Diyos. So, reminder lang po kapag baluarte na delikadong lugar, anong dapat gawin? Iiwasan na ba? Alam mong delikado, pupunta ka pa, ka Superman? So, ganun po. Iniiwasan po yung lugar na yan. Pero, maku-curious ka. Kasi at that time po ng Panginoong Jesus, yung lugar po na yan, ang tawag po ay Caesarea Philippi. Yung Caesarea Philippi po yan, nung sa Matthew 16 po, nung nasako po ng Romano ang Judea, pinangalan po ni Haring Herodes ang lugar sa anak niya. Anong pangalan? Caesar. And at sa hari ng Roma na Philip, kaya Caesarea Philippi. Okay po? So, bakit kaya dito dinala ng Lord yung mga disipulo? Na-curious ba kayo?
Ako po na-curious eh. Kasi, meron po siyang gustong gawin. Meron po siyang gustong ituro. Sa lugar at balwade ng mga kaaway, doon mo dadalhin ng mga alagad. Ang sabi ng Lord, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi mananagumpay laban sa kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Kahit paanong powerful na mga evil spirit na yan, kahit paanong powerful, admit po, may kapangyarihan po ang demonyo, ang masamang espiritu. May kapangyarihan po sila. Pero, nung sinabi ng Panginoong Yesus na itatayo ko ang aking iglesia, the church is more powerful than any other creation. Sinabi ng Panginoong Yesus yun. Kaya kahit paanong kapangyarihan ng mga evil spirit, kapag po ang isang iglesia ay nagmamatapat sa inyo nga, sabihin nyo nga po, nagmamatapat. Of course, nagmamatapat sa Panginoon. Sabi niya, ito ay mananagumpay. Hindi mananagumpay ang kaaway laban dito. So, sa lugar po nga si Saya Filipe, tinanong niya ang mga alagad, sino ako? Sino ako? Anong pagkakilala sa akin? Sabi ng mga apostol, sabi po ng ilan kayo daw po si Propeta Elias. Sabi ng ilan kayo daw po si Jeremiah o isa sa mga propeta. Sabi ng Panginoon, kayo, sa inyong mga alagad na tinuturuan ko halos 3 years na, sino ako sa inyo? Ano pong sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kayo po ay Diyos. At sabi ng Lord, nung sinabi niya yon, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas. Bakit? Kasi ang katotohanan ito ay hindi ipinahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Sabi niya, mapalad ka. Bakit siya mapalad? Kasi may karunungan. Karunungan na kung saan hindi basta lang karunungan. Hindi niyo po ba napapansin? Marami tayong alam, pero hindi natin ginagawa na dapat gawin. Alam niyo po ang tawag doon? Hindi po yung tunay na karunungan. Kasi hindi yung nagbe-benefit sa atin. Sabi ng Lord, mapalad ka. Bakit ka mapalad? Kasi nga, meron kang karunungan. That's the real wisdom. Alam niyo po, mag-isipin, kapag pala nakilala mo ang Diyos, mapalad tayo. At sabi niya, nagiging, dahil sa karunungan ngayon, sabi niya, ikaw ay Petros. Ano ibig sabihin ng Petros? Ikaw ay bato. Ibig sabihin, magiging bato siya? Hindi! Matatag ka na. Ibig sabihin, hindi ka na basta-basta madadaig, basta-basta. Bakit? Dahil ba siya ay magaling? Hindi! Dahil sa kilala niya ang Panginoong Yesus. Kaya the question is, gaan? Kung pag tinanong, sino sa atin ng Panginoong Jesucristo? Aba, bakit ka ba sisimba? Bakit ka ba maglilingkod? Bakit ka ba a-attend ng Bible study? Kaka-attend mo na nung Sunday, kaka-aral lang po natin na, pwede po bang next time na lang? Let's say, Sunday, church, morning, afternoon, sabi, meron daw gawain uli, tapos Wednesday uli, tapos after ng Wednesday, naku, may BS na naman, after BS, may youth na naman, after ng youth, meron naman, hindi natapos. Pero, bakit natin gagawin? Mamaya makikita niyo po, ang sarap tingnan. Ngayong umaga, aalamin natin, ano nga po ba ang iglesia ng Panginoong Jesus? O baka mamaya, nakikichurch lang tayo, hindi natin alam ang tunay na iglesia, no? So, ang iglesia po ng Panginoong Jesus ay ang tunay na iglesia ay kanyang iglesia. Paulit-ulit ko lang pong sasabihin na kung ang iglesyang iyan na iyong kinabibilangan, it should be pagmamay-ari ng Panginoong Jesus. Hindi nung church of someone, and even we cannot claim, this is our church. Hindi ba natin sabihin, medyo magkaroon po tayo ng pagpapitagan, nakala natin, ay, pupunta ako sa church ko. Ano ka? Mingawa, may-ari ka? Nagkon ka? Ikaw? Baka nga meron ka.
ang tunay na iglesia po ay kanyang iglesia, hindi ng kung sino ka pa man. At again, nasaan po tayo? Nakikibilang tayo. We belong. You belong? Bahala kayo. So, ang iglesia ng Panginoong Jesus ay, sabi nga, yung iglesia na sinasabi po dito, una, ito po ay tatag ng Panginoong Jesus at ng hindi sino paman. Kahit po sino paman na, sabi ba po, may mga church planter, may mga apostles na kung saan nagtatatag ng iglesia, sila po ay nakatangan lamang sa kautusan, sa komisyon ng Lord. Diba? Sabi ng Lord, sabi niya, ibinagkaloob na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Naalala niyo po yan? Kahit humayo kayo, gawin yung mga alagad ko. So, naitatatag po ang iglesia, kasama pa rin of course ng banal na espiritu. But then again, it is not our church, it is not the church of anyone na kung saan nagtatag, nakikibilang lang tayo. Again, kapag nag-claim ang sino man na ito, iglesia ko, ako nagtatag nito, naku, matakot na po kayo. Kasi ibang iglesia yun. Japay po yun. At the end of the day, hindi na end of the day, end of the time, kung saan bumalik ang Panginoong Jesus, baka hindi tayo makasama. Okay? So, yun po. Of course, syempre, tumatatag ang isang iglesia, depende pa rin po sa mga napagkakatiwalaan. Di ba po, nung nangaral ang Panginoong Jesus, itinuruan niya ang mga disipulo, at sa pagiging matapat nila, lumalago po ang iglesia. Dumadami, pero iisa pa rin po yung iglesia, at yun po ay sa Panginoong Jesus, and should be nakadugtong. Okay na po? Next, ito ay mananaig laban sa lahat ng mga kaaway ng Diyos. So, may kapangyarihan po ang church. Akala natin baliwala. Hindi ba kayo napapaisip? Bakit kaya yung dati, grabing miracles? Dati, parang, umabasa nyo sa Acts 2, grabe sila. Yung experience nila. Hindi po ba kayo napapaisip, Lord, bakit ganun? Dati naman yung kapangyarihan mo, kitang-kita, but at this time parang nanlalamig kami, tinatamad kami, inaantok kami. Alam niyo po, makapangyarihan ng iglesia. Baka may ingredient lang na kulang. Mamaya, alamin natin yung ingredient na yun. Sa mga nagluluto, di ba po? Kapag kulang ng ingredients, kahit masarap na, ay, kulang pa yan. Masarap na ha? Masarap na. Kulang pa yan ng ganito. So, ang iglesia po ay may kapangyarihan. Kahit pa po anong sabi nga, ay may mga evil spirit, may mga ganito tayong nararanasan. The church is powerful. How? Paano magiging makapangyarihan? Kailangan po magmatapat sa Panginoon. Lumapit tayo sa Pangulo, hindi lumalayo. Yun po ang mahirap kasi. Kapag ang sabi natin, nakikiglesia tayo. Nakikiglesia ba kayo? Lumalapit pa tayo sa Panginoon o lumalayo? O paano nyo malalaman lumalayo? Siyempre, kinakatamaran nyo ng gawain sa Panginoon. Kaya naman, nagiging mahina. O lumapit kayo sa Panginoon, ewan ko. O, pangatlo, gising pa naman, no? Ito ay iisang iglesia sa lahat ng lugar at lahat ng panahon. Lahat po ng iglesia ay dapat maidugtong, hindi po pwedeng hiwalay, kasi ito po yung tinatag ng Panginoong Jesus. Hindi po pwedeng independent. I believe aware naman po kayo, no? May mga independent church na kiniklaim. Pero delikado po yun. Alam niyo kung bakit? Baka kala niyo kahit na, uy, maganda dito. Hoy, hindi lahat na maganda, okay. Hindi lahat ng mga kwan ay okay. Bakit? Kasi alam niyo po ba na maraming mga iglesia na makukuan mo mga pasunturo at mga nangaabuso? Bakit? Hindi naman sila nakarugtong sa Panginoong Yesus. Yun na magkukan sa kanila, magkukorek sa kanila. Masaya. Sige, masaya ka. Pero, lagot sila.
And kawawa, yung masasama doon, yung akala mo okay, sipag na sipag ka. Yung pala at the end of the day, sa harap ng Lord, sino ka? Hindi kita kilala. Bakit? Mali yung narinig eh. Mali yung natutunan. At kapag mali ang natutunan mo, anong sagot mo? Mali ang na-apply mo. Para sabi, okay, anak, wala pa ako anak kapatid. 1 plus 1, 2. Sabi na, mali yan, 11! Pag sabi, 11. Sa teacher, mali ito. Sabi po sa akin ng kapatid ko, 11 daw. Kasi, i-add mo po, 1, tsaka 1. Pagkasamahin mo po. Kinukan ko lang po pero delikado po yun. Marami pong napapahamak. Okay ra? Sige, tuloy tayo. So, sabi po iyan po yung iglesia ng Panginoong Hesus. Tandaan niyo po it should be tatag ng Panginoong Hesus, hindi kung sino pa man. Kaya, kilabutan po yung magkiklaim na ito iglesia. Pangalawa, it is more powerful than any other creature, and even sa Revelation po, pagdating sa last judgment ng Lord, lahat ng kaaway ng Lord ay mawawala. Sino lang po matitira? Ang iglesia. And of course, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, it should be iisang iglesia na nakadugtong sa Panginoong Hesus. So, ang sabi po, sa iglesia ng lahat, sa lahat ng panahon, sa Hebreo chapter 12, sabi po dito, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itunuring na panganay. Naku, sa verse 23, sabi po dito, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itunuring na mga panganay. So lahat ng panganay, taas po kami ng panganay dito. 1, 2, 3, maswerte kayo. 4, kawawa naman kami. Hindi kami panganay. Sabi, dumala daw sa masayang pagtitipon Kasi, bakit masaya, Ang kanilang pangalan ay nakatala sa langit. Wow, grabe naman sila, kawawa naman kami. Kasi sila lang yung panganay. Mga kapatid, hindi po yun yung tamang translation. Puntahan po natin, Huwag po kayo masyado yung mga panganay, Wala. Sabi nga, pare-pareho po tayo sa paningin ng Diyos kung paano tayo nagmamatapat sa Kanya. Sige po, sabi po dito, to the assembly of the church, yan, ecclesia, of the firstborn, hindi po pala ng mga panganay, kundi iisa lang po yung panganay. Sino po yun? Ang Panginoong Yesus. Dumalo daw po tayo sa assembly na iglesia ng firstborn. At, ang sabi po, ini-enroll po tayo, sabi nga, having been enrolled in the heavens, to the judge God of all, and to the spirits of the righteous having been perfected. So, ito po ay, sabi nga, firstborn ng Panginoong Jesus, yung prototokon. Ito po, prototokon. Yan. And, kapag nga po medyo nag-aalinlangan tayo, ang maigi po, puntahan po natin yung original translation para maunawa natin na kasi, yun nga po, kung titingnan lang natin, basta-basta, akala nga yung mga panganay lamang yung mga nakatala yung kanilang pangalan sa langit, kawawa naman tayo. No? So, dito po sa having been perfected, tandaan niyo po, hindi pa po tayo ganap Ito pong sinasabi dito ay sa mga Hebreo. Malamang po sa time ng kung saan yung chapter 2, di ba po marami pong nanampalataya sa Panginoong Jesus. At ang tagubilin po sa kanila ay huwag nilang pabayaan yung kanilang mga pagtitipon. Bakit po? Kasi nakatala na kanilang mga pangalan sa langit. At the same time, kasama na sila ng mga binanal ng Diyos. Okay ra? So, tuloy po tayo. Tayo po kapag nagiging Kristiyano, pwede po bang bunso pabakibasa? Verses 12 to 13. Sabi po, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu.
At kung titingnan pa nga natin, iba-iba yung parte, no? May mga paa, may kamay, at iba-iba yung kanilang gawain. Tayo po kasi, kapag tayo po ay na-born again, ang iglesia po ay katulad ng isang katawan na kung saan maraming bahagi at tinan nyo nga po yung kamay nyo at sa paa nyo. Pareho po ba yung purpose niyan? Iba po ba yung pagkapareho po ba ng gagawin niya, ng abilidad? Meron ba? May yes? Akala ko may yes So, sabi po dyan, dahil iba-iba yung parte ng katawan, iba-iba yung purpose, hindi po dapat kinukumpara. Kung gano'n, anong analogy nun, te? Aba, iwan ko sa'yo. Hindi po. Iba-iba po. Yung iglesia po, may iba't ibang parte na kung saan may iba't ibang gamit. So, tayo pong iglesia, sabihin nyo nga po, tayo. Akala ko hindi kayo Tayo. So, tayong iglesia, nakiki-iglesia ba kayo? Amen. Kung tayo po nakiki-iglesia, tayo po ay parte ng isang katawan. At kung tayo parte ng isang katawan, kailangan po nating irespeto ang bawat isa. Ibig sabihin, yes, magpapakitang gilas tayo. Yes, ibibigay natin yung best natin. Amen ba sa mga kabataan? Hamba? Yes, nahiya pa. No? So, may kanya-kanya pong abilidad na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, pero kailangan po nating irespeto at diyan po sinasabi na huwag nating ikukumpara. Of course, kapag may isang parte ng katawan na nangihina, ano bang nararamdaman? Try nyo po, sumakit yung paa nyo. Ewan ko kung makakilos kayo ng maayos. Di ba po, wala kayong ganong signal, sakit ng paa ko, hindi ako makakilos. Ramdam. Ang isang iglesia po, dapat po, tinitingnan natin na, again, kayo na bang iglesia niya to? Kayo ng iglesia to? Sa Panginoong Yesus. So, paano natin tinitingnan to? Ay, pupunta lang naman ako dyan, makikita ko lang naman si kapatid na ganito. We must evaluate po kung paano natin tinitingnan ang iglesia. Kahit pa sabihin na iba-ibang mukha, iba't ibang ayos, iba't ibang katayuan, we should respect, we should love, we should help each other, we should strengthen each other. Kasi yun po ang iglesia, may pakialam. Hindi po tayo nagmamarites dito, ha? Hindi po tayo, hoy, anong latest? Tayo po ay nagpapalakasan. Kaya kapag nagpapalakasan, hindi buhay ng kapitbahay yung ating pag-uusapan. Kundi, mag-share tayo. Bakit natin share? Kasi gusto natin mapalakas yung kapatid. Kung kailangan ng tulong, nagsasabi tayo kasi kailangan natin ng tulong. Hindi po nagpaplastikan. Hindi nagpapagalingan. Hindi paki ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. May pakialam po tayo sa isa't isa kasi nakikiiglesia tayo. Kaya papahalagahan natin yung gawain. Amen ba? Kaya hindi tayo tatamarin na mag-attend. Amen ba? Kaya hindi na kailangan gisingin ni nanay ni tatay. Amen ba? So, bahala kayo nag-amen. So, at sabi po dito, maging Hudyo, Hentil, halipin man malay, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu. Tayong lahat ay pinainom ng isang espiritu. Pinag-iisa na po, wala na pong Hentil o Hudyo. Sa Diyos, kapag tayo ay na-born again, tayo ay naging Kristyano, sinasama niya po tayo sa iisang katawan. At kapag po tayo ay nagdesisyon na maging Kristyano, maiigi po na hindi po pwedeng, ay kayo na lang ang mga church, nagbabasa naman ako sa bahay ng Bible, nakikinig naman ako. Sorry po, hindi po pwede yun. Kapag po nagdesisyon ka na kilalanin ng Panginoong Jesus, kailangan mong makibilang sa isang iglesia. Malaki man yan, maliit man yan. Take note mga kapatid, walang perfectong church. Sinasabi ko na po sa inyo, kahit mag-google kayo, kasi walang perfectong mga leaders.
Kung gusto niyo ng pula, marami kayong makikita ng pula. Sa akin pa nga lang kayo, kung gusto niyo mamula, bahala kayo. Pero, kung tayo po ay makikiiglesia, maaari po tayong gamitin ng Lord para maituwid, mapalakas, at mapaayos ang iglesyang yon. Let's say ikaw ay pasaway. Wala namang pasaway dito, di ba po? Walang pasaway. Kapag ikaw ay pasaway, umalis ka, nagkaroon ka ng dito, pumunta ka sa ibang iglesia, ay pasaway ka, ano mangyayari? Anong dadalhin mo sa ibang iglesia yon? Pasaway. Alam nga, dadalhin mo yung mabuti, pasaway ka nga. No? Pero mga kapatid, again, wala pong perpekto. Lahat po tayo ay hinuhubog ng Diyos. At kung tayo inilagay sa isang iglesia, tayo po ay magpahubog. Otherwise, kapag hindi po tayo nagpahubog, ano po mangyayari? Sentence. Anong sentence? Hindi po sentence na pangusap pa. Sinisentensyahan. Yun, sinisentensyahan natin ang ating sarili na hindi tayo lalago. At sayang po. Alam niyo po, marami pong mga hindi lumalagong Kristiyano ba? Kristiyano ba yan? Aba, ewan ko eh. Nakikita ko naman Sunday eh. Parang wala namang pagbabago. Hindi po, kasi hindi nila tinitingnan ng maigi kung saan sila nakibilang. Akala nila parang umattend lang sila sa isang organisasyon na may mga kasiyahan. Hindi po. Naki-equip po, nakisama po tayo sa iglesia ng Panginoong Hesus na kung saan binabago at gagamitin ng Diyos. Sabi po dito sa Efeso, chapter 2, 11 to 16, Bunso, pwedeng pakibasa? Yung highlighted na lang. Verse 12, Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi bilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pwede ko po ba kayong hilingan? Sama-sama po natin basahin ang verse 16. 1, 2, 3, go! Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila ng Diyos, at pinagbuklod sa isang katawan. Okay po. Basta tingnan niyo po yung verse 12. Nakikita niyo ba na maliwanag? Yan. Sabi dito, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan ng Israel, hindi saklaw ng tipan, at ano daw po yung pamumuhay nila? Walang pag-asa, walang Diyos. Di ba dati naman may relihiyon tayo, okay naman tayo? Ang sabi ni Apostol Pablo, nabubuhay kayo ng walang Diyos at walang pag-asa. Yun po yung description ni Pablo sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Ang tanong ko, may pag-asa na ba tayo? Naku, delikado to. May pag-asa na po ba kayo? Ay, naku, delikado pa nga. Isa pa nga, may pag-asa pa ba kayo? Kaino kayo umaasa sa Jollibee mamaya? Walang Jollibee mamaya. Nung nakilala natin ang Panginoong Yesus, nagkaroon ng pag-asa. So, paano po? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sabi nga po sa verse 16, winakasan na yung alitan sa Hudyo. Di ba po alam naman natin, yung Hudyo at Hentil, meron silang gap. At yung pangako, sino bang na-under lamang sa pangako ng Diyos? Noong una, di ba mga Hudyo lamang? But later on, nung nakilala ang Panginoong Yesus, wala ng Hudyo, wala ng Hentil. So, pareho na. Hindi na nagmamatter kung anong lahi mo, anong lahi niya, anong katayuan mo, anong katayuan niya. Sa Diyos, pantay-pantay na. At dito po, makikita natin yung dugtong na ginagawa ng Diyos. Yan, memorize nyo na yan siguro yan. No? Mula pa sa kay Adan hanggang sa Tore ng Babel, no? Makikita po natin na tuloy-tuloy. Ngunit may distance, may gap, yan ang gap, Yan po sinasabi ni Pablo na wala kayong Diyos. Doon po kasi iniwalay ang mga bansa at doon siya tinawag ng isang lalaki. Sino po yon?
Si Abraham. At ano pong nangyari? Siya po ang pinagsimulan ng mga Hudyo at doon po galing ang Panginoong Jesus. Okay? And, nung dumating ang Panginoong Jesus, anong sabi niya? Nagtatag siya ng church. At nung magtatag niya ang church, wala nang Hudyo, wala nang Hentil. Kung sila ay mananampalataya sa Panginoong Jesus, iisa na sila. At kapag sila ay nagmatapat sa Panginoong Jesus, saan sila pupunta? Mayroon silang eternal life with God. Pero, mapahudyo o hentil na hindi kumikilala sa Diyos, saan siya pupunta? Ikalawang kamatayan o pagkawalay sa Diyos. So, ano po ba yung inaasahan natin? Hindi po Jollibee. Ang inaasahan po natin ay ang makasama, babalikan ng Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik. Sa eternal life with God. Yung mga yung mga hindi umaasa, anong gagawin? Bahala kayo. Pero ang sinasabi, kung hindi tayo susunod sa Panginoong Yesus, kung hindi tayo magmamatapat, saan pupunta? Ay, mabait naman ako, ba't pupupuntay mo sa impyerno? Aba, tumutulong naman ako. Nag-aaral naman ako maigi. Gumagawa naman akong gawaing bahay. Aba, sino sabi sa'yo pupunta ako sa impyerno? Sino ka? Oh, hindi po ako. Kasi sabi po ng Biblia, kung hindi natin kikilalanin ng Panginoong Jesus, marami po kasing taong natutulog. Akala nila, alam na nila. Pero hindi eh. Maraming nagmamaling akala. At later on, ano po nagmamaling akala? Napapahamak. Gusto niyo ba bang makapahamak? Siyempre ayaw natin ng ganon. So, ang tunay po na iglesia ay tinatag ng Panginoong Jesus at ang lahat ng mga sumusunod sa iglesia ay nakadugtong dito. Always tandaan po natin to, no? So, tingnan natin yung iglesia ng Panginoon sa kasaysayan. Paano nga ba? Saan ba galing ang GFCM? Sige, tingnan natin. Yan. Kita nyo pa? Okay. So, eto po. Ang Diyos, isinugo ang Panginoong Jesus, yan. And then, ano pong nangyari? Isinugo niya po ang mga disipulo. Hindi ko na po susulatan, baka hindi niyo makita eh. Yan. And then, ang mga apostol po, nung sumunod sa kanila, ang mga apostol, di ba po, nangaral sumunod sila sa Diyos, sa Panginoong Jesus. So, nagkaroon po ng mga church fathers. Yan. Tandaan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2, na ang mga natutunan mo ay ipasa mo sa mga mapagkakatiwalaan rin at ipapasa din. So, ang buhay Kristiyano po ay pasa-pasa or mana-mana. Yun. Sino gusto makareceive ng mana? Maganda makareceive ng mana, wag lang utang. No? So, yung buhay yung Kristiyano po, pasa-pasa siya o mana-mana. Ang challenge po doon ay kung ang mapagpapasahan ay magiging faithful. Kasi kapag ang pinasahan ay hindi naging faithful, doon po napuputol. Again po, kung pasa-pasa yan, kaya po mahalaga po na yung tinuturo ay nakadugtong, no? Nakadugtong sa apostolic teaching. Kasi yun po ang delikado sinasabi ko kanina. Baka mamaya, yung itinuturo ay kathang-isip na lamang o gawa-gawa na lamang ng sino mang ma-impluwensya, marunong, ay ang dali po ngayon manloko. Akala nyo po, ang dali ngayon gumawa ng mga make you believe, bahala kayo. Basta mapapaniwala, madaling magpaniwala, lalo na po ngayon. Kaya kailangan po yung itinuturo, dapat yan ba'y ayon sa itinuro ng mga apostol. And, alam nyo po, during sa church, di pa po may mga person dumarating, mga turo, yung mga maling turo na dumalabas. Kaya po nagkaroon ng Nicene Creed, o yung apostolic, ang pangalan nito? Statement of faith, yung binibigas po natin every service, no?
sorry po, Apostles' Creed. Sorry na po. So, Apostles' Creed, no? So, para po digmain yung mga maling turo. Kasi baka mamaya, alam niyo po ba naka-encounter ako? Meron daw na, pangalan nito, sa Mandaluyong, in-approach ako, sabi, may mahal na ina na daw. Nasa Bible daw, ha? Sabi ko, naku, kung wala akong sigurong alam sa Bible, sige, alam mo nga no, meron nga no. Kaya po napakahalaga na sinusuri natin. At sa mga walang gana, dapat ganahan po kayo na mag-aral at alamin. Kasi kapag hindi nyo po inalam, wala po importansya sa inyo. Ay ang problema, yung hindi nyo binigyan ng importansya, ay siya bang mahalaga? Yun po ang delikado eh. Maraming dapat na mahalaga na hindi natin minamahalaga at yung mahalagang, akala natin mahalaga, hindi pala mahalaga. Naintindihan niyo pa po? Ay, nakikinig pa po kayo. So again, balik po tayo. Pagdating po ng 11th century, to be accurate po, 1054 AD, ito nga po, di ba po, nagkaroon ng mga Nicene Creed, nagkaroon po ng split ang Orthodox Church and Western Church. Pero nakadugtong pa rin po sila sa Apostolic Church po ha. And nung 16th century po, dito po sa side na to, yan, nagkaroon po ng tinatawag po na indulgence sa Rome. Sabi po ni Martin Luther, may ginawa po kasi ng mga sa Roma, ang ginagawa nila, kailangan mag-donate para ipagpe-pray. Kapag pinag-pray ka, mapopromote ka. So, maliligtas ka. Sabi ni Martin Luther, mali yan, hindi tama yan, kasi the just shall live by faith. Panggising lang po ha. Aba, yan po yung nangyayari pa hanggang ngayon, na kailangan mong mag-donate. Hindi po sa donation, kung mayaman tayo, wag na tayo mag-attend ng church. Pagpe-pray lang pala. Hindi po, nagkakamali kayo. And even, baka kala nyo, ligtas na kayo kasi nag-a-attend ako sa Jesus First Christian Ministries every Sunday. Mga kapatid, gumising nga po kayo. Hindi po agad nag-a-attend kayo, ay ligtas na tayo. Hindi pwedeng kaarip tayo na iglesia, ay ligtas na tayo. Nasa tamang katinuan naman po tayo, di ba? Pinapakilala sa atin ng Panginoong Yesus. Kailangan, mamaya, advance, okay? Mamaya po ha. So, sabi ni Martin Luther, hindi yan, mali yan. So, ang ginawa po, in-excommunicate siya. So, yung mga followers po niya, doon po nagsimula na magkaroon ng Protestantism, Reformist, Evangelist, Methodist, Pentecostals, Baptist. Tapos po, kahit po split yan, still nakakonect pa rin po. Okay po, nakakonect pa rin. And, saan po nagmula ang JF? Mula po sa AG. Yan. Mula sa AG, nagkaroon po ng Jesus First Christian Ministries. Again po, nakadugtong. Hindi po hiwalay ha. Kaya po mag-ingat. Even tayo sa ating iglesia. Sabihin, ay, part ka ng JF. Pero nakadugtong ka ba? Nakatangan ka ba? Baka malayo ka, kawawa ka, maliligaw ka. So, yun po. Diyan po nagmula yung JF. And, makikita niyo po ito pong mga independent, not sent. Yan po yung delikado. Bakit po delikado? Okay lang naman. Ang itinuturo naman, parang sa Biblia din Ang gagaling nga ng mga tagapagturo. Parang si Ate March nakakaantok magturo, samantala pupunta ako doon, gising na gising ako. Pero, take note po mga kapatid, tingnan nyo, wag po kayo sa preacher tumingin, Tumingin po kayo sa itinuturo. Kasi, kapag ang itinuturo po niyan ay hindi ayon sa Apostolic Church, delikado po yun, doon po napapahamak. At alam niyo po ba na maraming pasong katuruan ay doon nang gagaling? Bakit? Walang nagka-account sa kanila. Ang itinuturo na pala, sige, bigay mo lahat ng kayamanan mo sa akin, yayaman ka. Sige, yung gusto mo na iwala doon, ibigay niyo po mamaya sa akin. So, kaya po may accountability dapat. At even kapag let's say pumunta tayo sa isang church, mari walang GF doon.
Tatanungin natin basta-basta. Hindi tayo basta a-attend. Magtatanong tayo, sino bang nagsugo sa inyo? Kasi pag sinabi, ito itinayo namin kasi itinayo ko kasi nakausap ko ang Diyos. Sabi sa akin, magtayo daw ako ng church. Diba? O kaya, sabi sa akin, nakausap ko ang Holy Spirit. Ito daw ang gawin ko. O kaya, sabi, may narinig na ba kayo? Nagkiklaim lang siya ng Son of God. May narinig na kayo. Bahala kayo. Kung maniwala kayo, kung hindi. Totoo ba? Yan ang mahirap. Kaya naliligaw, napapahama. Kasi hindi inuunawa ang sinasabi. Akala nga, sasama lang. Akala nga lang, para matuwa lang si mama, attend na rin para hindi ako pagalitan sa bahay. Pero yun po napapahamak. Kasi nga po, wala silang pananagutan. So, alamin po natin kung sino yung iglesyang ating binibilangan. At kung tama ba, okay, kayo nga at hindi naman po tinuturuan nga po tayo na magbasa ng Biblia, magsaliksik. Kayo nga po mismo magsasabi, yung GF ba ay nakadugtong sa sinasabi ng Lord? Ito ba ay totoong iglesia? Kayo po makakakuha niyan, makakakita niyan. Kaya kayo rin po mismo ang magsasabing, attend ako, gigising ako, makikisa ako sa gawain, tutulong ako, magjo-join ako. Next po, malapit na po tayo. Pangalawa, ang tunay na iglesia, basahin niyo nga po, pagod na po ako. 1, 2, 3, go! Yan. So, no-brainer naman po siguro. Syempre, iglesia ng Panginoong Yesus, dapat susunod ka. Naki-iglesia ka pa. Alam niyo po, marami po sabing Christian siya. Pero, siyan lang, walang Christ. Yun po ang delikado. So, at sabi po dito, hindi niyo pa ba napansin? Sumusunod sa inuutos ng Panginoong Yesus at kasama mga apostol. Sino ba yung mga apostol? Sila po yung sumulat ng New Testament. At yung mga sinulat po niyan ay, kung mapapansin nyo, elucidation or explanation, pagpapaliwanag na nakasulat sa Old Testament, sa Gospel. Sino lang hindi dyan na apostol na sumulat? Very good ko. Sa mga sumulat na hindi na apostol. Si Lucas, sino ikaw ite? Mamaya, may libre kang water. Si Lucas lang po, pero si Lucas ay kasama ng mga apostol. So, apostolic pa din. So, sabi, kung tunay tayong iglesia, anong ginagawa? Sumusunod sa inuutos ng Panginoong Jesus. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay tinuturuan, lalo na po ngayong umaga, tinuturuan po tayo na marapat ano yung dapat nating gawin, pamumuhay, anong dapat nating gawin, anong dapat nating prioridad. Kasi kung titingnan po, marami tayong prioridad. Paano ba nangyayari maraming prioridad? Kasi kung anong gusto natin, yun ang pinaprioridad natin. O kung gusto natin manood ng TV, yun ang prioridad natin. Kung gusto natin mag-shopping mamaya, yun ang prioridad natin. Pero, kapag tinuturuan po tayo na ang tinuturo po sa atin ay taliwas sa inuutos ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, dito po nagkakaroon ng division, ng pagkahiwalay, ang malago at hindi. Mga kapatid, I encourage you, evaluate ourselves. Malago ba ako o hindi? Lumalago ba? Sorry po. Lumalago ba akong Kristiyano o hindi? Hindi po kasi pwede magmukhang spiritual tayo pero sa harap ng Lord. Uy, payatot ka na. Buti may tingting pa. Buto-buto ka na. Bakit? Baka akala natin ay spiritual tayo sa harap ng Diyos pero wala naman pala. Hindi po porket nag-a-attend tayo ay okay tayo. We have to evaluate ourselves kung sumusunod po tayo sa inuutos ng Panginoong Yesus. At sabi ko nga po, kapag po ituturo po sa atin,
Nakikinig po ba kayo? Okay. Tuturo sa atin. Hindi po tayo pipilitin na sumunod. Pero, ipapaunawa po sa atin ng banal na Espiritu ano ang tama. Saan po nagkakahiwalay ang malago at hindi? Kapag itinuro yung tama at mali, right, left. No, right, left. Kapag sorry po, right, basta ito mo right, no, ito right. Okay. Pag sinabi na right, pero gusto natin ng left, ano pong mangyayari? Susunod po, saan po tayo nakaangkla? Sa Panginoon o sa ganon? So, dun po nagkakaroon ng paghihiwalay. Dun din po makikita ang paglago at hindi. Marami na po tayong natututunan. Ako nga rin po sasabihan ko sarili ko, ano ka ba, ang dami mo natututunan ng ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan po natin gisingin ang ating mga sarili. Baka po, hindi nagmumukha tayong espiritual, pero sa harap ng Diyos, hindi pala talaga. At ang dapat goal po ng isang Kristiyano ay ano po? Ang katiyakan na napapasaya natin ng Panginoon. Kaya kahit may gusto tayo, pero taliwas sa kalooban ng Lord, anong desisyon? Aba, tayo pong bawat isa magdi-decide. Nagigets niyo po ba ako? Doon po lumalago ang isang Kristiyano. Pag nag-decide siya sumunod, doon siya lalago. Pero kahit naunawaan na niya mali ang kanyang ginagawa at nagpatuloy pa rin siya, ay okay lang yan. Anyway, hindi naman ako mapapagalitan ni Pastor. Mga kapatid, huwag kayong tumingin kay Pastor, huwag kayong tumingin sa mga kapatid, tumingin kayo sa Lord. Kasi at the end of the day, ang sino mag-judge sa atin? Ang Diyos. Kaya po dito po sa ating iglesia, kailangan po tayong magpaturo, magturuan, magpalakasan. Kung hindi po kayo makikisa sa plano ng iglesia, dun po nagiging mahina. At dun po nagiging stagnant ang isang Kristiyano. Sad to say, kiniklaim niya Kristiyano siya, pero walang halaga sa kanya ang church. Ang tanong po, mahalaga ba sa atin ang church ng Panginoong Hesus? Ulit, mahalaga ba ang church ng Panginoong Hesus? Kung mahalaga, alam nyo na ang dapat gawin. Ano bang dapat kong gawin? Syempre, bigyan kasiyahan ng Lord sa ating gagawin. Sa prioridad natin, no? Okay po? Kaya po ang pamantayan ng tunay na Kristiyano ay turong apostoliko. Ito po yung dapat maging panukat natin. Kaya po kapag itinuturo po ay wala na sa turo ng mga apostol, hindi po natin dapat yan pag-aksayahan ng panahon. Okay pa? Kaya paano nyo malalaman kung yun ay kasama pa sa turo ng mga apostol? Aba, syempre mag-aaral ka. Alamin mo, ano sila, may sasag ba sa'yo? Bahala ka. Mapapahama ka. So, pumili po ang Panginoong Hesus mula sa maraming alagad at ito ay tinuruan niya ng higit sa loob ng halos 3 taon. Ang mga ito ay tinawag ng mga apostol o messenger na silang humayo, nagturo at nagpatatag sa unang iglesia. Kanilang ipinaliwanag ang mga itinuro ng Panginoon, pampubliko man o pangpribado man, sa lahat ng mga sumunod sa kanilang pangangaral at naging mga alagad din o Kristiyano. Mga kapatid, kailangan po natin magpaalagad. Hindi po pwedeng attendees lang tayo. Kailangan po natin magpaalagad sa Panginoon at mag-alagad din. Kasi sabi ko nga po, ang Kristiyano po ay pasa-pasa at kailangan maging matapat tayo, otherwise mapuputol. Next po. So, ang Kristiyano po ay naboborn again. Born again ka ba? Kayo po makakasagot yan. Pero tingnan natin, ano ba? Kailan ba naboborn again ng isang Kristiyano, isang tao? Ay, kilala ko naman ng Panginoong Hesus. May Bible study nga kaming ginagawa sa bahay. Naborn again ka na ba? Anong katunayan na born again? Ang sabi po ni Apostol Pablo, nung naipangaral niya ni Apostol Pedro, naipangalan niya sa mga tao doon, nung naunawaan nila na sila ay nagkasala sa harap ng Diyos, anong dapat gawin? Pagsisihan at talikuran ang kasalanan.
Eh di ba po nag-evangelize tayo, uy, maniwala lang po kayo na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala na po kayong gagawin kasi the grace of God is so sufficient na papatawarin na po tayo. Yun po ba yung born again na? Kapag ganun po yung thinking natin, mga kapatid, tayo po ay naliligaw din. Tayo po ay namamali din. Bakit? Kasi ang isang naboborn again po, may gagawin po siya. Ang gagawin niya po ay, kailangan niyang pagsisihan at talikuran ang kasalanan. Parang normal na po ito sa atin, sa totoo lang, lagi natin binabasa. Pero, ang tanong, ginawa ba natin? Ang tanong, ginawa ba natin ang alin? Ang magsisi at tumalikod sa kasalanan. At sunod, anong gagawin? Ang magpabautismo. Kapag hindi po natin ginawa iyon, mga kapatid, nagkiklaim lang po tayo nakikiiglesia, nagkiklaim lang po tayo na Kristiyano, nagkiklaim lang po tayo na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, pero hindi po tayo na born again. At kapag hindi po na born again, yung pangako po ng Panginoong Jesus na patatawaran at pagkakalog ang banal na Espiritu, hindi po mangyayari. Kaya marami pong family of Christian na akala niya malago, every Sunday nandyan, pero kapag hindi inunawa na kailangan may pagbabago sa buhay, useless po, pampadami ka lamang. Ano yung pampadami? Ginagawa pampadami, di ba po yung mga pampadami? Pampaalsa ka lamang. Pero ang totoo, hindi talaga. Hindi ka contributor, hindi ka kasama. So sana po, tunay tayong na-born again. Wala pong perfecto sa atin mga kapatid. Lahat tayo nagkakasala pa kasi hindi pa tayo ganap. Pero the moment na sinuturo po sa atin, kung tayo binaborn again, dapat kapag itinuturo po sa atin ang mali, sabihin nyo nga, mali! Kapag mali, anong dapat gawin? Ang dapat reaction lamang po o tugon ng isang Kristiyano ay magsisi at talikuran ng kasalanan. Kasi kapag hindi po niya ginawa yun, ano pong mangyayari? Hindi ka lalago. Alam niyo po, dito po sa chapter 2, sila po, sabi nga, ang ganong dapat gawin, pagsisihan at talikuran ng mga kasalanan at nagpabautismo. Alam niyo po ba yung pinakamalapit na ilog doon? Yung ilog Jordan. Yung ilog Jordan, hindi yun malinis, madumi yun. Pero, titingnan niyo po, hindi sila nag-aalinlangan na magpabautismo. Bakit? Gusto nilang may identify na sila ay kaanib ni Kristo, nanampalataya. Ang tanong po mga kapatid, ngayon sa panahon natin ngayon, kanino nyo gustong ma-identify? Kasama ng karamihang walang Kristo? O kasama ng mga mananampalataya? Mga youth, gusto ko kayong gisingin. Mga young adults, bawat isa sa atin, kanino nyo gustong ma-identify? Kabilang kayo sa mga sa mga latest, sa mga kasiyahan, o kabilang kayo sa mananampalatayang sumusunod sa Panginoong Jesus? Saan nyo gustong ma-identify? Kaya po, mga kapatid, yung hindi pa po nagwa-water baptize, anong hadlang para hindi ka mag-water baptize? Kulang pa ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Kulang pa ba ang kanyang salita? Naniniwala naman ako, Lord, okay na po yun. Umatid na po yun, okay na po yun. But the promise of Lord, hindi ibig sabihin is, you will be saved, no? Hindi yung guarantee. But again, it is, yun yung identification natin. Yung pagpapakita natin na tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, most of the time, takot tayo sa tao. Hindi natin kinakatakutan yung Diyos na mas mahigit sa kayang gawin ng tao. So, yung mga na-born again, sila po ay kumapit sa turo at kasanayan. Ano pong katunayan na sila po ay
talagang na-born again at sila ay may pagbabago. Ang sabi po, after nila magpabautismo, nanatili sila sa mga itinuro ng mga apostol. Yung isipin ko, wow, ang galing naman, sana ganun din. Yung hindi ka aantukin, yung hindi ka pipilitin na umattend, sana ganun din. Katunayan po na sila ay lumago, sila po ay nanatili. Hindi nila pinabayaan, inaral nila, excited sila. Ate Marcia, ang tagal mo, 11:21 na, bisan mo. Samantala sila nga po, excited na excited. Dapat, alam ko po mga kapatid, medyo, yung patience natin, medyo sa talaga, gusto kasi natin instant, gusto natin masaya. Pero, lagi, huwag po natin kalimutan na, Word of God, kailangan mahalaga to sa atin. Kailangan hindi to etsopera. Kapag inaantok tayo, sinasabi ng, oy, matulog, huwag mo nang pakinggan, paulit-ulit lang yan. Sawatahin natin. Tinuturo sa akin? Anong gusto ko? Pagkatapos ng preaching na to? Anong nangyari? Yun po pala ang problema din. Kapag basta umattend tayo sa church, at umuwi tayong walang dala, sinong talo? Tayo. Kasi wala tayong nakuha. Kaya po sa teaching, kung natin, anong baon ko today? Anong nakuha ko? Anong magbe-benefit sa akin para lumagong Kristiyano? So sila po, nagsama-sama sila bilang magkakapatid, yung pagpapiraso po ng tinapay, yung Holy Communion, at yung pananalangin. Sa Panginoon po ngayon, lagi ang panalangin last resort. Pero alam niyo po ba yung power ng Lord sa true prayers? Kaya po, ang church, mananaig siya kung ang isang iglesia ay nagsasama-sama sa pananalangin. Kaya po, minsan parang, parang pag may narinig po tayong tungkol sa kapatid na, may sakit, may ganun pinagdadaanan, bilang isang iglesia, magkaroon po tayo ng malasakit na makisama sa panalangin. Kasi that is the power of God para kumilos. At dun po nakikita kung kayo ay nakikiiglesia o hindi. Alam nyo na? Alam nyo na? Kapag may malasakit kayo sa kapatiran, nakikiglesia ako. Wala akong pakialam ba? Anong tag doon? Pag walang pakialam. Japay ka. Hindi putol ka. Putol ka, ha? Anong gusto niya putol? Nakakabit sa iglesia ng Panginoong Yesus sa katawan. Nakakabit. Okay. Yan. So, minsan, sa atin po, minsan mahirap po na kasi ang nature po natin makasarili. Tama po ba? Ang gusto natin kung anong papasaya sa atin. Pero paano ba yun? Paano ba tayo makikikuan sa ating kapwa? Kailangan pong tulungan natin ang ating puso at kaisipan na kung anong kasiyahan nila, maging kasiyahan din natin. Doon po natin may papadama ang tunay na pag-ibig. Pero syempre, siya tama. Alam mo, maging kasiyahan nila, nag-swimming sa kasalanan, mali yun. Dapat po, kung ano po yung mas makabubuti po. Okay ra? So, malapit na po tayo sila ay bumukod sa mundo. So, pinaalalahanan po sila dito na iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Mga kapatid, aminin po natin at hindi, nung nakilala natin ang Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng pag-asa sa Kanya. Pero hindi po lahat ng tao ay kumikilala sa Kanya. Ang sabi po ng Lord, lumayo tayo o bumukod tayo kasi yung mga tao hindi kumikilala sa Kanya, sila po ay mapapahamak, paparusahan. Tayo po, kailangan po nating magdesisyon. Bubukod ba tayo? Makikiisa ba tayo sa kanila o hindi? Even kahit po mga kapamilya natin, best friends natin, ka-close natin, kailangan po maging fully recognize sa atin kung sino yung Diyos. Reality. Sasabihin sa inyo, KJ. Sasabihin ng KJ, mga kabataan. Killjoy. Ano ba Tagalog ng Killjoy? KJ. Yung, parang panira ka naman, ang kasaya-saya.
alisin mo yung kasiyahan. Pero take note mga kapatid, iba yung kasiyahan ng Kristiyano sa kasiyahan ng mundo. Sabi nga po dito, bumukhod mula sa mundo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 2, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga kapatid, yung mundong ito po ay hindi po pinaghaharian ng Diyos. Kaya kailangan po nating huwag makiayon. Parang sa butterfly po, di ba po mula siya sa uod, I believe everyone can relate, alam na niya. Bago maging magandang butterfly yan, mula siya sa uod na hindi naman na pangit na. Diretso na natin pangit. Pero after some time, after ng process, di ba, magiging maganda na. Alam niyo po sa harap ng Diyos, tayo po ay mga mukhang basahan kapag tayo po ay hindi kumikilala sa Kanya. But, kapag tayo po ay kumilala sa Kanya, yun doon makikita yung beauty ng Lord na ginagawa niya, nililinis niya tayo. Yun po yung inaasahan ng mga taong kumikilala sa Kanya. Kayo po ba, umaasa kayo? Ayan, hindi kayo nakikinig, hindi kayo makasagot, bahala kayo. So, sabi nga, hiwalay po sila. Huwag umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Sino ang Diyos natin? Siya ay banal. Ang sabi ng Lord, magpakabanal. Kapag tayo ay hindi sumunod sa Kanya, sino nagiging Diyos na? Okay, nang bahala sa bagot. Gusto ko lang po ma-realize natin na kung ano at sino ang pinipili natin sa bawat desisyon, no? So, hiwalay po ang banal sa hindi banal. Ito pong mundo na ating kinabibilangan, yan po ay teritoryo ng Diablo, ni Satanas. Okay, akala natin okay, pero hindi po siya okay. Yung mundong ginagalawan po natin ay teritoryo ni Satanas ng Diablo. Pero, kapag po ang isang tao ay na-born again, kumilala sa Panginoong Yesus, nagpasakop, ano pong nangyayari? Pinapasok siya sa teritoryo ni Yahweh. At ano ba ang teritoryo ni Yahweh? Ang iglesia. Kaya sa iglesia, hinuhubog po tayo. Tinuturuan tayo. Kino-correct tayo. May nag-correct na ba sa inyo? Dapat po may nag-correct. Ibig sabihin, perfecto na tayo. Ang ibig sabihin po is, kapag po dumating yung mga times na tinutuwid tayo, magpatuwid po tayo. Kasi kapag nagmatigas tayo, ano pong mangyayari? Alam niyo po, baka pag matigas ang ulo, pinapabayaan niya. Una, kakausapin. Sarililan muna. Pangalawa, sasama ng mga elder. Pangatlo, may process po yan. Pero, hindi po ang church yung magdi-decide, yung tao po yun. Kung siya ba ay makikiiglesia o hindi. Kung ayaw magpatuwid, ano pong gagawin? Hahayaan ka na. I-excommunicate ka. And that's the saddest thing po na mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi akala niya, kasi alam niyo po ang nangyayari kapag ganun, emotion kasi ang pinapairal. Pero lagi po nating tingnan kung ang emotion ba natin ay nakaangkop sa salita ng Diyos. Kasi, yes po, mahirap makorek, masakit makorek. Pero kung mag-humble down po tayo, tingnan natin, makikita natin na, ay, para to sa kabutihan ko. Nasa loob po yung teritoryo ng Diyos sa iglesia. Kaya po may pagtutuwiran dito, may pagtutulungan. No? And dito po, alam kong familiar na kayo, so sa Eden, nung pasimula pa lamang, kasama ang mga anghel, ang ahas, no? At ang tao, ang Diyos, kasama. Pero nang nabalihira ng kasalanan, ano pong nangyari? Di ba po, pinalayas, and then ang Panginoong Yahweh umakyat sa langit, pero hindi ibig sabihin tapos na. Anong ginawa? Tinuruan ang tao na maging banal. Ano pong nangyari?
So, maghandog ng palit buhay, kaya po nagkakaroon ng paghahandog. And, hanggang sa, ang nais nga po ng Diyos ay, at the end, is, makasama sa bagong langit at bagong daigdig. Ngunit, yung mga taong ayaw, yung mga taong pasaway talaga, yung mga taong mas, gusto niya, sarili niya na susunod, yung mga taong ayaw talagang sumunod, anong sabi? Sa mga, sila po ay mapupunta sa lawang apoy. So, lagi pong illustration yan, pero sana po makita natin yung importansya nito. Kasi ito po yung magiging destination po natin. And sila po ay nagtitipon at nagpapalakasan. Sabi po dito, verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Meron na pong mga gumagawa na hindi po pinapahalagahan yung pagtitipon. At kapag po, ganun po ang magiging mindset natin, na, bahala na si pastor, bahala na si elder, kaya na nila yun. Ano bang mangyayari sa iglesia? Manghihina, manlalamig, magkakawatak-watak. Pero, sabi nga sa atin, huwag nating kaligtaan at instead, sa ating mga pagtitipon, sikapin natin na gisingin ang isa't isa sa paggawa ng mga buti. Kaya po, pag nakikita-kita po tayo, hindi lang po basta tayo pupunta dito. May purpose tayo, mapalakas ang bawat isa. Kaya po, baka nakalimutan nyo kung sino magkakasama ngayon at next Sunday, nakalimutan nyo na yung mukha. Aba. And makikita rin po natin dito sa Mateo 28 dyan, ito po mga verses na to, alam nyo po, mula po ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus, yung mga mananampalataya, sila po ay nagsama-sama na during Sundays. At may separate teaching po dyan, pero makita natin na tuwing linggo na sila nagsama-sama. So, sa iglesia po, mahalaga po ang pagsasama at pagtitipon, na hindi lang basta a-attend, may purpose po, no? And, bilang patapos po, sabi po dito, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupa yung ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway nila sa harapan ni Yahweh upang kayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. So makikita po natin dito, even sa Old Testament, sa tuwing Sunday po, kukuha po sila ng isang bugkos na trigo. At ano pong gagawin nila? Pupunta po sila sa templo. At papakita po sila sa pari at iwawagayway nila yun sa harap ni Yahweh. So, ang ginagawa po nila, nag-aawitan sila, nagpo-proclaim sila ng kabutihan ng Diyos. So, sa ginagawa po nilang iyon, nai-encourage din yung iba na gumawa. Ano pong ibig ko pong sabihin, mga kapatid? So sila po ay, mga mananampalataya po ay nagsasama-sama para parangalan si Yahweh at nagiging encouragement sila sa iba. So tayo po ay maging encouragement din sa iba sa pagsamba at pagkilala kay Yahweh. So, bilang pagtatapos po, ano nga po ba ang tunay na iglesia? Pakibasa po. Una? Okay, pagmamayari ng Panginoong Jesus. Pangalawa? Yan. So we must make sure na yung ating iglesyang kinabibilangan ay iglesia ng Panginoong Jesus. At dito po, bilang Kristiyano, kailangan po nating i-surrender even yung mga gusto natin. Sabi nga sa Korinto, may kalayaan tayong gawin ang lahat. Walang pipigil sa atin, pero hindi lahat ng kalayaan natin ay makabubuti sa atin. So, kapag po ang mga inuutos o mga natutunan natin ay taliwas sa kalooban ng Diyos, again po, kailangan po natin i-surrender upang yung plano po niya na makasama tayo pagbalik niya, sure po yun. Kaysa naman, masaya ngayon, later, paghihirap. So, marami po ganun ang gusto, yung parang credit card, happy now, pay later. Kasi, di ba, enjoy mo. Pero, at the end, pagkabayaran na, pahirapan na. So, sa atin po, enjoy now, happy later. Gumawa ng sarili, no? So, yun lang po yung gusto ko ibahagi sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga po.